Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, mag-iwan ka muna ng komento kung taga saan ka at anong oras mo ito pinanonood. Nakakatuwang isipin na kahit magkakalayo tayo ng lugar, iisa ang tibok ng damdamin kapag usapang pamilya, sakripisyo, at mga sugat na matagal nang kinikimkim sa loob. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Ika-30 kaarawan ko iyon, pero sa totoo lang, hindi naman talaga ako sanay magdiwang. Lumaki akong ang tingin sa kaarawan ay isa lang ordinaryong araw. Walang special, walang engranding handa, at kadalasan, ako pa nga ang gumagastos para may maihain sa bahay. Pero sa taong iyon, ewan ko ba, may bahagi sa puso kong gustong sumubok. Baka sakali, sabi ko sa sarili ko, baka ito na ang araw na maramdaman kong anak din ako. Hindi lang taga-abot ng bayarin, taga-salo ng utang, at taga-ayos ng gulo sa pamilya. Ako si Yisandro Vallejo, panganay na anak ni na Rodolfo at Mirelda Vallejo. Freelance architect ako noon, gumagawa ng mga design proposal, renovation plans at kung ano-anong akit para lang makabuo ng desenteng kita. Hindi pa ako mayaman pero hindi na rin ako yung dating pasang-awa sa klase na nanghihiram ng gamit. Unti-unti kong binuo ang pangalan ko sa trabaho gamit ang sariling sikap. Ang hindi alam ng karamihan, habang inaayos ko ang kinabukasan ko, matagal ko ring binubuhat ang pamilya namin. May kapatid akong bunso, si Lurik. 5 taon ang tanda ko sa kanya. At sa loob ng maraming taon, sanay na akong makita kung paano umiikot ang mundo ng mga magulang ko sa kanya. Kapag may konting pera, para sa pang-enroll ni Lurik. Kapag may magandang ulam, si Lurik ang unang aalakan. Kapag may pagkakamali, bata pa kasi. Kapag ako ang nagkamali, ikaw ang kuya, dapat mas marunong ka. Noong una, hindi ko yun pinapansin. Maraming nagsasabing natural lang naman daw na paboran ng mas bunso. Pero habang tumatagal, napapansin kong hindi na simpleng lambing ng magulang ang nangyayari. Parang ako ang ekstrang piraso sa bahay na pwedeng itulak sa sulok kapag may mas importante silang kailangang paglaanan ng atensyon. Naaalala ko pa noong college ako. Architecture student ako sa isang state university sa Maynila. Sa umaga, nasa klase ako. Sa gabi, gumagawa ako ng plates ng kaklase kapalit ng bayad. Minsan, nagde-deliver pa ako ng printed plans para lang may pandagdag sa baon. Isang beses, sinabi ko kay mama na kailangan ko ng mas maayos na drafting tools dahil sira na ang ginagamit ko. Sa susunod na lang anak, sabi niya noon, hindi man lang tumitingin sa akin. May babayaran pa kasi sa review center ni Lurik. Hindi ako sumagot, tumango lang ako. Sa totoo lang, sanay na akong ganun ang sagot. Kahit noong panahon na hindi pa naman review center ang problema, may iba't iba silang dahilan. Kapag ako ang nangangailangan, laging may sa susunod na lang. Pero kapag si Lurik ang may gusto, bagong cellphone, pang-down sa motor, pang-birthday ng nobya, biglang nakakahanap sila ng paraan. Ang masakit, hindi ko naman itinuring na kaaway ang kapatid ko. Mahal ko si Lurik. Noong bata pa kami, ako ang naghahatid sa kanya sa eskwela. Ako ang sumusundo kapag may lagnat. Ako ang nagtuturo sa kanya sa math. Pero habang lumalaki kami, parang mas lalo niyang nakitang normal na lang na ako ang laging mag-a-adjust para sa kanya. Kuya, ikaw muna sa sofa ha. Dito muna si Fresha sa kwarto ko. Sabi niya minsan nang dalhin niya sa bahay ang nobya niyang si Fresha Dumondon. Saan ako matutulog? Tanong ko noon, pagod na pagod galing sa site visit. Diyan ka muna sa sala, isang gabi lang naman. Isang gabi raw. Umabot ng 4. At anong sabi ni mama? Pagpasensyahan mo na kapatid mo, may bisita eh. Napangiti na lang ako ng mapait. Sa mga ganitong pagkakataon, 2 ang lagi kong takbuhan. Una, ang matalikong kaibigan, si Taviel Sarmiento. Kabarkada ko pa mula high school. Siya yung klaseng kaibigan na hindi madaldal pero alam mong nariyan. Kapag napapagod ako, siya ang nagyayaang magkape sa maliit na tindahan sa tapat ng terminal. Pre, hindi ka robot. Minsan niyang sabi sa akin habang nakatitig ako sa tasa ng 3-in-1. Hindi po pwedeng lagi kang salo ng salo sa lahat. Gumiti ako noon. Ganun yata talaga kapag panganay. Umiling siya. Hindi pre, hindi pagiging panganay yan. Inaabuso ka na.
Pangalawa, ang kapitbahay naming si Aling Senovia, isang retiradang guro na halos parang lola na rin ang turing ko. Siya lang yata ang tanging matandang nakapansin sa bahay namin na ako ang laging may pasan. Yasandro, sabi niya minsang nadat na niya akong nagbabayad ng delivery ng grocery habang nagtatawanan sa loob sina Mama at Lerik. Huwag mong ibuhos lahat ng kabutihan mo sa mga taong sanay nang hindi ito pinapansin. Okay lang po, Nay Senovia, sagot ko, pilit na magaan ang boses. Tinitigan niya ako noon na parang binabasa ang lungkot sa mukha ko. Hindi laging okay ang mukhang okay. May isa pa akong kakampi sa pamilya, ang pinsan kong si Maris Anluage. Hindi kami madalas magkita pero tuwing may reunion, siya lagi ang tahimik na lumalapit sa akin para kamustahin ako ng totoo, hindi yung pakitang tao lang. Pinsan, sabi niya ilang linggo bago ang birthday ko, napapansin kong ikaw lagi ang naghahanda sa lahat. Kailan ka naman paghahandaan? Napatawa ako. Baka sa next wife. Busit ka, seryoso ako. Napabuntong hininga ako. Hindi ko rin alam, Maris. Pero gusto ko lang naman minsan maramdaman na pamilya rin ang turing nila sa akin. Hindi siya agad sumagot. Hinawakan lang niya ang braso ko. Baka matagal mo nang hinahanap sa maling lugar ang pagmamahal na dapat kusang nilang ibinibigay. Tumama sa akin ang sinabi niya, pero gaya ng dati, pinili kong manahimik. Nang papalapit na ang ika-30 kaarawan ko, ako pa rin ang nag-asikaso ng lahat. Hindi naman bongga, isang simpleng function room lang sa ground floor ng maliit na events place sa Antipolo. May spaghetti, lumpiang Shanghai, fried chicken, pansit, konting dessert at simpleng cake. Ako ang nagbayad. Ako ang tumawag sa catering. Ako rin ang gumawa ng digital invitation. Pero inimbitahan ko pa rin sila. Sina Papa, sina Mama, si Lerik at si Fresha, pati ilang kamag-anak naming malalapit, sina Tito Benicio na mahilig magbigay ng opinyon sa buhay ng iba, si Tita Salve na mabilis makakuha ng chismis at mas mabilis pa magkalat nito, at si Sarina, anak ni Tita Salve, na halos lahat na lang ng makita ay pinupost sa social media. Ewan ko ba kung bakit inanyayahan ko pa silang lahat. Siguro dahil may natitira pa ring batang Yasandro sa loob ko. Yung batang umaasang isang araw, mauupo kaming sabay sa iisang mesa ng walang paboritismo, walang parinigan, walang utang na loob na isinusumbat. Dumating ang araw ng birthday ko. Maaga akong dumating sa venue. Tinitingnan ko ang simpleng dekorasyon, mga puting tela, ilang warm lights, at paborito kong kulay na dark green sa backdrop. Tahimik pa noon ang paligid, taning event host na si Pablito Gaser ang naroon, hawak ang programa. Sir Yasandro, nakangiting sabi niya, okay na po ang lahat, simple pero elegante. Salamat Kuya Pablito, sabi ko, sana maging maayos ang gabi. Napatawa siya, birthday mo naman, dapat lang. Kung alam lang niya. Bandang 6:00, nagsimula nang dumating ang mga bisita. Nauna si Maris, may dalang maliit na halaman sa paso. Para raw may buhay ang space mo kahit pagod ka, sabi niya. Mas gusto ko pa to kaysa lamahaling regalo, sabi ko. Sumunod si Taviel, dala ang paborito kong kape sa paper cup. Alam kong hindi ka kakalma hanggat walang kape sa sistema mo, sabi niya. Pre, mabubuhay na ata ako rito. Huwag kang masyadong umasa na magiging maayos tong gabing to, mahinang sabi niya, pasimpleng tumingin sa pinto. At parang sinagot ng tadhana ang sinabi niya dahil ilang minuto lang dumating sina Mama, Papa, Lerik at Fresha. Pagpasok pa lang, ramdam ko na agad ang bigat sa hangin. Si Mama nakaayos pero hindi ngumiti. Si Papa parang napilitang dumalo. Si Lerik abala sa cellphone. Si Fesha nakatingin sa paligid na parang sinusukat kung sapat ba ang venue para sa standards niya. Happy birthday, Kuya! Sabi ni Lerik nang hindi naman lang ako tinitignan ng maayos. Salamat, sagot ko. Si Mama lumapit pero saglit lang ang yakap. Sana pala mas maaga mo kaming sinabihan sa dress code. Wala naman tayong dress code, Ma. Ganun ba? Sabay tingin sa suot kong long-sleeved polo. Kala ko kasi may mga importanteng bisita ka. Ngumiti lang ako. Meron naman po, kayo. Hindi ko alam kung narinig niya ang bigat ng sagot ko pero hindi na siya nagsalita. Habang tumatagal ang gabi, pilit kong pinapasaya ang salo-salo. May maikling kobrama. Kumain ng lahat, nakipagkwentuhan ako sa mga bisita.
Paminsan-minsan naririnig kong ipinagmamalaki ni Leoric kay Tito Benentio ang plano raw nilang bumili lang bahay ni Fresha pagdating ng kasal. Dapat kasi may sarili ng pugad, sabi ni Fresha, inaayos ang buhok niya. Hindi pwedeng nakikitira. Napatingin ako sa kanila pero tumahimik lang ako. Maya-maya umupo kaming pamilya sa iisang mesa para sa cake cutting. Tahimik ang ilang segundo. Nasa gilid sina Maris at Taviel, kapwa halatang nagmamasid. "Ano ang wish mo, iho?" tanong ni Tita Salve, nakataas ang cellphone para mag-video. Bago pa ako makasagot, si Papang nagsalita. "Siguro," malamig niyang sabi, "ang dapat na wish niya ay matutong magparaya." Napatingin sa kanya ang lahat. "Pa?" maingat kong sabi. Inilapag niya ang baso niya. 30 ka na, Isandro, hindi ka na bata. Panahon na siguro para unahin mo naman ang kapatid mo." Nagkatinginan ng mga bisita. Narinig ko ang mahinang paghinga ni Maris sa likod ko. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" Tanong ko kahit pakiramdam ko, alam ko na. Si Mama hindi pa rin tumitingin sa akin ng diretsyo. Si Leoric naman ay nakatungo pero hindi mukhang nagugulat. Si Fresha naman biglang naging abala sa pag-aayos ng bag niya. At doon, sa gitna ng ilaw, handaan at pilit na saya ng aking kaarawan, dahan-dahang may inilabas si Papa na nakatiklop na papel mula sa loob ng brown envelope. Hindi pa niya iyon itinutulak sa akin, pero sa paraan ng pagkakahawak niya roon, alam kong may babaguhin iyon sa buhay ko. At sa sandaling iyon, bago pa man tuluyang bumigat ang buong gabi, naisip ko na lang sa sarili ko, mukhang tama si Taviel. Hindi ito birthday para sa pagkakabuo ng pamilya. Ito ang gabi na tuluyan kong makikita kung hanggang saan ang kaya nilang gawin sa akin. Bago tayo dumiretso sa kasunod ng ating istorya, mag-comment ka muna kung taga saan ka at anong oras mo ito pinanonood. Minsan kasi habang nakikinig tayo sa kwento ng iba, hindi natin namamalayan na may bahagi pala roon na kahawig ng sarili nating sugat, pangarap at mga laban sa buhay. Nakatitig lang ako sa kamay ni Papa. Naroon ang nakatiklop na papel na ilang segundo na niyang hawak pero pakiramdam ko, kaya na nitong wasakin ang natitira kong katahimikan. Hindi ko pa man nakukuha ang papel, ramdam ko na ang tigas ng hangin sa paligid. Ang maingay na function room kanina ay parang biglang lumiit. Yung usapan ng mga bisita humina. Yung mga tunog ng kubyertos at baso nawala sa pandinig ko. Ang malinaw na lang sa akin ay ang mukha ng bawat taong nakaupo sa mesa. Si Mama na hindi makatingin ng maayos, si Leoric na kunwaring walang alam, si Fresha na nagpipigil ng ngiti, at si Taviel sa gilid nakatitig sa akin na parabang handa siyang sumalo kung bigla akong bumagsak. "Pa!" ulit ko, mas mababa ang boses. "Ano po yan?" Hindi agad sumagot si Papa. Dahan-dahan niyang itinulak ang papel sa ibabaw ng mesa, palapit sa akin. Parang ayaw niyang hawakan ng matagal. Parang kahit siya, alam niyang may kalupitang laman iyon. "Basahin mo," malamig niyang sabi. Napansin kong si Tita Salve na kanina'y todo video sa cake cutting, biglang ibinaba ang cellphone niya. Si Sarina naman na sanay magpicture yung lahat na tigil din. Kahit si Kuya Pablito na host lang naman ng simpleng programa, napaurong sa isang tabi nang naramdaman na hindi na ito pangkaraniwang esena ng pamilya. Kinuha ko ang papel. Nang mabuklat ko iyon, agad bumigat ang dibdib ko. Hindi iyon simpleng sulat. Isa iyong maikling kasunduan na halatang matagal nang pinag-usapan nang wala ako. Nakalagay doon na may 7 araw na lang ako para lisanin ang bahay sa Antipolo. Kailangan na raw kasing ihanda ang spasyo para kina Leoric at Resha dahil magpapakasal na raw ang dalawa at kailangan daw ng magkaroon ng maayos na panimulang tahanan. Sa bandang ibaba, may pirma ni Papa, may pirma ni Mama, at may nakahandang linya para sa akin. Parang biglang nanlamig ang mga daliri ko. Sa loob ng maraming taon, ilang beses ko nang naranasang maisantabi. Ilang beses na akong napagdamutan ng panahon, ng atensyon, ng suporta. Pero iba pala kapag mismong sa harap ng ibang tao, sa mismong kaarawan mo, ipaparamdam sa'yo na sagabal ka sa pamilyang akala mo ay tahanan mo rin. Hindi ako agad nagsalita. "Ano yan?" tanong ni Maris mula sa likuran ko. Nanginginig ang boses. Walang sumagot sa kanya. Si Papa ang unang bumasag sa katahimikan. "30 ka na, Sandro," sabi niya.
Tila ba may katuwiran ang lahat. Panahon na para umalis ka sa bahay at magsarili ka na. Hindi naman pwede na habang buhay kang nandoon. Kailangan na ng kapatid mo ang espasyo. Napatingin ako sa kanya. Hindi ako sumisigaw. Hindi rin ako umiiyak. Siguro iyon ang mas ikinagulat ng lahat. Ang katahimikan ko. Magsarili? Mahina akong ulit. Pa, matagal na akong nagsasarili. Ako ang bumibili ng sarili kong pagkain, ako ang nagbabayad ng sarili kong gamit, ako ang nag-aambag sa mga bayarin sa bahay. Pero nandun ka pa rin nakatira. Putol ni Mama. Sa wakas ay nagsalita rin. At natural lang na ang bahay mapunta sa mas may pangangailangan. Mag-aasawa na ang kapatid mo. Si Fresha ay umubo ng mahina. Parang gusto niyang mukhang walang kinalaman. Pero halata sa mukha niya ang pananabik. Para bang ito ang matagal na niyang hinihintay, ang tuluyang pag-aalis sa akin sa eksena. Kuya, wag mo namang gawing big deal, sabi ni Lurik, nakasandal sa upuan. Praktikal lang naman to. Ako yung magpapamilya, ikaw naman kaya mo na sarili mo. Napalingon sa kanya si Taviel. Kitang-kita ko ang panginginig niyang panga niya sa pagpipigil, pero nanatili siyang tahimik. Marahil dahil alam niyang gusto niyang ako ang magpasya kung paano haharapin ang nangyayari. Tumingin ako kay Lurik. Practical? Tanong ko. Practical na sa birthday ko talaga ito ibibigay? Hindi siya nakatingin ng diretso sa akin. Mas okay na rin siguro yung diretsahan, sabi niya. Diretsahan? Napatawa ako ng mahina pero walang saya roon. Diretsahan pala yung tahimik kayong nagdesisyon nang wala man lang isang usapan? Anak, sabat ni Mama, huwag mo kaming palabasing masama. Hindi ka naman pinapabayaan. 7 araw nga ang ibinibigay sa'yo para makapag-ayos ka. Ang salitang inaayos ay parang kutsilyong dahan-dahang iniikot sa dibdib ko. Sa loob ng 7 araw, gusto nila akong mag-impake, umalis, at ibigay ang silid na ilang taon kong tinulugan sa kapatid kong hindi minsan ay tinanggihang tulungan. Biglang tumayo si Maris. Tita, tito, hindi po tama yan, sabi niya. Kahit ano pang dahilan, hindi niyo pwedeng gawin ito sa kanya sa harap ng lahat, sa birthday niya pa mismo. Aba, huwag kang makialam, mabilis na sagot ni Tita Salve, kahit hindi naman siya ang kinakausap. Pamilya nila to. Eksakto po, sagot ni Maris. At dahil pamilya sila, mas lalong hindi dapat ganyan ang ginagawa. Tama na nga yan, singit ni Tito Benicio, na parang gusto na lang pakalmahin ng gulo nang hindi inuunawa ang bigat ng nangyayari. Baka pwede namang pag-usapan yan sa bahay. Napalingon ako kay Tito Benicio. Sa bahay? Sabi ko. Kailan po? Kapag nakapirma na ako? Kapag nakalabas na ang mga gamit ko? Kapag naipost na sa Facebook na ibinigay na ang kwarto ko sa kapatid ko? Namula si Charina. Marahil dahil natamaan siya. Alam kong may posibilidad na may nakasave na siyang video mula kanina. Si Aling Senovia na tahimik lang sa dulo ng mesa ay dahan-dahang tumayo. Hindi siya nakikisigaw, pero ang presensya niya ay sapat para mapatahimik ang iba. Rodolfo, sabi niya, diretso at matalim ang titig. Anak mo rin siya, Sandro. Hindi sumagot si Papa. Hindi ko kayong papakialaman sa desisyon ninyo, pero kung talagang ganyan ang tingin ninyo sa kanya, isang bagay na pwedeng ilipat kapag may mas gusto kayong pagbigyan, huwag kayong magulat kung darating ang araw na hindi na siya babalik kahit tawagin ninyo. Nayuko si Mama. Pero si Papa, matigas pa rin ang mukha. Hindi namin siyang itinatakwil. Pinapaalalahanan lang namin siya sa realidad. Hindi po iyan realidad. Sabi ni Taviel mula sa likod ko sa unang pagkakataon ay nagsalita rin. Pang-aabuso na po yan. Ano bang alam mo? Mabilis na sagot ni Liurik. Kaibigan ka lang. Oo, sagot ni Taviel. Kaibigan lang ako. Kaya siguro mas madali kong nakikita kung gaano kalala ang ginagawa ninyo. Muli na namang bumigat ang katahimikan. Maaari akong sumigaw noon.
Maari kong ibuhos lahat ng sama ng loob na matagal ko nang kinikinkim. Maaaring isa-isahin ko sa harap nilang lahat ang mga pagkakataong ako ang sumalo sa matrikula ni Lyric. Ako ang nagbayad ng kuryente nang mawalan ng pera si Papa. Ako ang nagbayad sa grocery sa mga buwang gipit kami. At ako rin ang tumubos sa ilang alahas ni Mama nang maisanla ang mga iyon dahil sa kakulangan nila. Pero sa kabila ng lahat, bigla kong naisip, hindi nila deserve ang galit ko. Dahil ang galit ko ay para sa mga taong may pakialam. Ang sakit ko ay para sa mga taong minsang minahal ako ng patas. Ngunit sa gabing iyon, malinaw na sa akin na hindi na ito simpleng tampuhan ng pamilya. Ito ay mahabang taong pagtingin sa akin bilang pansamantalang sandalan na pwedeng itabi kapag hindi na kailangan. Dahan-dahan kong itinupi ang papel. Napatitig si Papa sa akin, marahil naghihintay ng reaksyon. Si Mama, parang umaasang luluhod ako sa pagsusumamo. Si Lyric at Fresha, tila handang saluhin ang tagumpay ng tahimik nilang plano. Pero hindi ako gumuho. Kung iyan po ang desisyon ninyo, sabi ko, mahinahon, narinig ko na. E di mabuti, sabi ni Papa, na tila gumagaan ang pakiramdam dahil hindi ako lumalaban. Mas maaga mong tanggapin, mas maayos. Muntik akong mapangiti, hindi dahil masaya ako, kundi dahil sa unang pagkakataon, may isang bagay akong hawak na hindi nila alam. Huminga ako ng malalim at tumingin kay Taviel. Pre, sabi ko ng mahinahon, pakikuha mo nga yung envelope sa bag ko. Nagkatinginan ng lahat. Ano yon? Tanong ni Mama, halatang nabahala. Hindi ako sumagot agad. Nakatingin lang ako kay Taviel habang dahan-dahan niyang kinuha mula sa aking bag ang isang makapal na puting envelope. Malinis iyon, walang label sa labas, pero alam kong sapat ang laman niyon para mabura ang kayabangan sa mesa. Inilapag iyon ni Taviel sa harap ko. Hindi ko pa agad hinawakan. Pa, sabi ko, tumingin ng diretso kay Rodolfo sa unang pagkakataon ng gabing iyon. Bago niyo ako paalisin ng tuluyan, may gusto rin sana akong ipaabot sa inyo. Ano na naman yan? Iritadong sabi ni Papa. Hindi po sigaw, hindi po eksena, sagot ko. Dokumento lang, katulad ng ibinigay ninyo sa akin. Napansin kong biglang nawala ang kumpiyansa sa mukha ni Lyric. Si Fresha naman ay napakurup at napatingin kay Mama. Ano bang laman yan? Tanong ni Mama, mahina na ang boses. Tiningnan ko muna ang bawat mukha sa mesa. Sina Maris, Taviel, Aling Senovia, pati ilang kamag-anak naming kanina pang tahimik. Lahat sila naghihintay. Pagkataos, dahan-dahan kong iniabot ang envelope kay Taviel. Pakiabot mo kay Papa, sabi ko. Isandro, sabi ni Papa, bahagyang naiirita pero may halong kaba na. Kung ano man yan, pwede naman sa bahay na lang pag-usapan. Akala ko po ba, sabi ko, mas okay ang diretsahan? Biglang natahimik si Papa. Doon ko nakita ang munting pagbabago sa mga mata niya. Hindi pa takot, hindi pa pagsisisi, pero may unang senyales ng pagkabahala. Yung tipong pakiramdam ng taong biglang naalalang baka hindi lang pala siya ang may hawak ng katotohanan. Hinawakan ni Taviel ang envelope at iniabot kay Papa. Wala nang nagsasalita, wala na ring kumikilos. Kahit ang ilaw sa paligid ay tila mas lumiwanag sa tensyon ng sandali. Tinanggap iyan ni Papa ng mabigat ang kamay, at sa mismong sandaling iyon, habang nakatitig ang lahat sa puting envelope na nasa harapan niya, alam kong may mababago sa gabing iyon. Hindi pa nila alam kung gaano kalaki, pero ako, alam ko na. Dahil matapos ang mga taong panananahimik, iyon ang unang pagkakataong hindi ako ang nakaupo sa mesa bilang taong mawawalan. Ako ang may huling salita. Bago tayo dumiretso sa kasunod ng ating istorya, mag-comment ka muna kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Minsan, ang pinakamabigat na sugat ay hindi nanggagaling sa kaaway, kundi sa sariling tahanan. Pero minsan din, doon nagsisimula ang pinakamatibay na pagbangon ng isang taong matagal nang minamaliit. Nakatutok ang lahat ng mata kay Papa nang hawakan niya ang puting envelope. Walang umuubo, walang kumikilos. Maging si Kuya Pablito na host ng programa ay hindi na alam kung itutuloy pa ba niya ang susunod na bahagi ng birthday program o tuluyan ng aalis sa tabi. Sa dami ng taon na tiniis ko ang panananahimik, ang gabing iyon ang unang pagkakataong hindi ako
ang nanginginig sa harap ng pamilya ko. Dahan-dahang binuksan ni Papa ang envelope. Una niyang nakita ang makapal na kumpol ng photocopied receipts. Nagtaka siya. Napakunot ang mouth niya. Kinalas niya pa ang isang paperclip at isa-isang hinila ang mga dokumento. Sa unang pahina pa lang, kitang-kita ko na ang pagbabago sa mukha niya. Mula sa inis, naging gulat. Mula sa gulat, naging kaba. Ano to? Mahina niyang sabi. Hindi ako sumagot agad. Kinuha ni Mama ang isang papel mula sa kamay niya. Nang mabasa niya ang header, literal na namutla siya. Rodolfo? Bulong niya. Agad sumilip si Lurik mula sa tabi. Si Fresha rin ay yumuko para makita. Hindi na nila maitago ang kuryosidad. Kanina, punong-puno sila ng kumpiyansa. Ngayon, hindi makatingin ng maayos. Ano bang meron dyan? Tanong ni Tita Salve, halos hindi na mapigilan ang sarili. Sa wakas, nagsalita ako. Mga resibo po, sabi ko, malamig ngunit malinaw ang boses. Mga resibo ng mga utang na ako ang nagbayad para sa bahay, mga bank notices na ako ang sumalo, at mga dokumentong nagpapatunay kung sino talaga ang nagligtas sa bahay na yan noong muntik na itong mahatak. Napatingin sa akin si Papa, tila ba hindi na matanggap ang naririnig. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Huminga ako ng malalim. Hindi para magpakitang gilas, hindi para ipahiya sila. Kailangan ko lang sabihin ang totoo. Isang katotohanang matagal kong kinimkim para mapanatili ang konting dangal ng pamilya namin. Noong 2 taon na ang nakakaraan, sabi ko, nung nalubog sa utang ang negosyo mong hardware at nanganganib ng mabatak ng bangko ang bahay, ako ang naglabas ng pera para matubos iyon. Hindi totoo yan. Mabilis na sabat ni Lurik, pero halatang naninginig na ang tinig niya. Talaga? Tanong ko, sabay tingin sa kanya. Sino ang pumunta sa bangko kasama si Attorney Melchor Virey? Sino ang nakipag-usap sa collections officer? Sino ang naghulog ng unang partial payment? Hindi ikaw, hindi si Papa, hindi rin si Mama. Tahimik si Mama. Ang kanina'y hawak niyang papel ay bahagyang nanginginig sa daliri niya. Anak, bakit may pangalan mo rito? Dahil ako ang nagbayad, Ma. Parang may kung anong bumagsak sa buong silid. Nakita kong napaatras si Fresha. Si Charina ay mabilis na nag-unlock ng cellphone, pero hindi para mag-video, para yata siguraduhin kung totoong nangyayari ang lahat ng ito. Si Tito Benicio na kanina ay ang bilis magsabi ng sa bahay na lang pag-usapan ay tuluyan ng natahimik. Lumapit ng bahagya si Marisa tabi ko. Tahimik lang siya, pero ramdam kong nandoon siya para sa akin. Hindi lang yan, sabi ko. Nandun din sa envelope ang deed of trust. Napatingin sa akin si Papa. Anong trust? Tanong niya. Ayon sa payo ni Attorney Melchor, dahil ayokong ipahiya kayo noon at ayokong ilagay sa alanganin ng tirahan natin, hindi ko ipinapangalan ng direkta sa sarili ko ang property interest. Pero lahat ng legal papers ay nandoon. Hindi ako nakikitira sa bahay na iyon pa. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Ako ang dahilan kung bakit hindi kayo napalayas doon. Hindi na yata alam ni Papa kung saan titingin. Nanigas siya sa pagkakaupo. Ang taong kanina'y nagsasalita tungkol sa realidad ay parang biglang nawalan ng wika. Aba, teka lang, sabi ni Tita Salve, halatang hindi makapaniwala. Ibig sabihin, si Isandro ang sumalo sa bahay. Mahinahong sabi ni Aling Zenovia, tila tinatapos ang pangungusap na hindi masabi ng iba. At sa kabila niyan, siya pa ang pinapaalis. Walang nakasagot. Maging si Lerick ay hindi makabuo ng maayos na sagot. Nakatingin lang siya sa mga papeles. Halatang sinusubukang intindihin kung paano nangyaring sa lahat ng panahong iyon, ang kuya niyang lagi niyang tinitingnang easy backup plan ay may hawak pala ng pundasyon ng bahay na inaakala niyang mana nilang dalawa. Bakit hindi mo sinabi? Sa wakas ay naitanong ni Mama. Napangiti ako ng bahagya, pero masakit ang ngiting iyon. Kasi pamilya ko kayo. Akala ko, kapag pinili kong manahimik, mapapangalagaan ko ang konting respeto ninyo sa isa't isa. Akala ko, balang araw, hindi ko na kailangang ipaalala lahat ng naitulong ko
para lang tratuhin ninyo ako ng tama. Tumulo ang isang luha sa pisngi ni Mama, pero hindi iyon sapat para maibalik ang lahat. Isandro, sabi ni Papa, paos ang tinig. Hindi ko alam. Napatawa ko, pero mahina lang. Hindi mo alam o hindi mo gustong malaman? Wala siyang naisagot. Naalala ko tuloy ang gabing lumapit sa akin si Papa 2 taon na ang nakalipas. Lasing siya noon, nakaupo sa labas ng bahay. Tahimik ang buong kalsada. Ako bagong uwi galing trabaho. Anak, sabi niya noon, hindi niya ako matingnan ng diretsyo. May problema tayo. Yun lang ang sabi niya. Hindi niya ilahad ng buo. Ako na ang umalam. Ako na ang nagtungo sa bangko. Ako na ang nanghiram sa kaibigang kontraktor para madugtungan ng kulang. Ako ang nagbenta ng isang lupaing na ipundar ko sana para sa sarili kong maliit na opisina balang araw. At ginawa ko iyon ng walang kapalit. Hindi para sambutin ng papuri, hindi para isumbat, kundi dahil ayokong makitang ang mga magulang ko, kahit may pagkakulang sa akin, ay mapapahiya sa komunidad at mapapalaya sa bahay na kinalakihan namin. Pero sa birthday kong iyon, saka ko napatunayang may mga sakripisyong hindi sapat para baguhin ang tingin sa iyo ng mga taong matagal nang sanay sa benepisyong dala mo. Kung gusto ko kayong gantihan, sabi ko habang lahat sila'y tahimik na nakikinig, matagal ko na sanang sinabi ang totoo sa mga kamag-anak natin. Matagal ko na sana kayong pinilit umalis, pero hindi ko ginawa. Anak, huwag mong sabihin na, imiyak nang sabi ni Mama. Hindi ko kayo palalayasin. Putol ko. Hindi ko gagawin sa inyo ang ginawa ninyo sa akin. Muling nagkatinginan ng lahat. Si Papa ay napayuko. Si Mama naman ay tuluyan ng napahagulgol. Si Lerik naman ay halatong hindi makapagdesisyon kung magagalit ba siya o matatakot. Si Fresha sa unang pagkakataon ng gabing iyon, wala nang masabi. Pero, dagdag ko, aalis ako. Napatingala si Taviel sa akin kahit alam kong alam na niya ang pasyang iyon. Aalis ako dahil yon ang gusto ko para sa sarili ko. Sabi ko, hindi na ako babalik sa bahay na iyon bilang taong laging mag-a-adjust para sa inyo. Hindi na ako magiging emergency fund, tagabayad ng utang, o tahimik na anak na pwedeng itulak palabas kapag may mas gusto kayong unahin. Isandro, anak, nanginginig si Mama. Huwag namang ganyan. Ganyan? Tanong ko. Ma, 7 araw niyo akong binigyan para umalis. Ako, bibigyan ko kayo ng buong panahon para isipin ang ginawa ninyo. Nakita kong napapikit si Papa. Hindi ko alam kung dahil sa hiya o dahil sa bigat ng katotohanang ngayon lang talaga niya hinarap. Si Maris ang lumapit at marahang hinawakan ng siko ko. Pinsan, bulong niya, tama na to. Sapat na. Tumango ako. Hindi ko na kailangang humaba pa ang eksena. Hindi ko na kailangang ibagsak ang lahat ng detalye. Sapat na ang nakita nilang laman ng envelope. Sapat na ang malaman nilang ang bahay na tinitirhan nila at handa silang ipagkait sa akin ay bahay na hindi sana nanatili sa pamilya kung hindi dahil sa akin. Naglakad papunta sa akin si Aling Senovia. Proud ako sa'yo, mahina niyang sabi. Hindi dahil may napatunayan ka, kundi dahil sa kabila ng lahat, pinili mo pa ring maging desente. Parang gusto kong umiyak sa sinabi niya, pero pinigilan ko. Hindi ako iiyak sa gabing iyon, hindi sa harap nila. Lumapit din si Kuya Pablito, halatang alangan ngunit magalang. Sir Yesandro, gusto niyo po bang ihinto na natin ang program? Napatingin ako sa mesa, sa cake, sa mga pagkaing halos wala nang gustong galawin, sa mga taong kanina'y nag-aabang ng simpleng handaan pero nauwi sa pagkalantad ng isang katotohanang matagal nang nakatago. Oo, sabi ko. Tapos na po. Hindi ko na hinintay ang sagot ng iba. Kinuha ko ang cellphone ko, ang wallet ko, at ang susi ng sasakyan. Iniwan ko ang regalo ni Maris na mariit na halaman sa mesa sandali, saka ko rin iyon binalikan. Ewan ko ba, parang ayokong may maiwan sa gabing iyon na sa akin. Pre, samahan kita, sabi ni Taviel. Tumango ako. Habang papalabas kami ng function room, narinig ko ang boses ni Papa mula sa likod. Yesandro,
Huminto ako pero hindi lumingon agad. Anak, sabi niya, basag ang boses. Mag-usap tayo. Dahan-dahan akong lumingon. Nakaupo pa rin siya, hawak ang mga papeles para bang mabigat na mabigat ang bawat pahina. Hindi ngayong gabi pa, sabi ko. Sa dami ng taon na hindi ninyo ako pinakinggan, kaya niyo munang maghintay. Pagkatapos niyon, lumabas na ako. Malamig ang hangin sa labas ng venue. Tumatama sa balat ko ang simoy ng gabi at sa unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon, may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko. Masakit, oo, parang may punit pa rin sariwa. Pero sa ilalim ng sakit na iyon, may isa pang damdamin na unti-unting sumisilip. Gaan. Parang may biglang natanggal na tanikala. Naglakad kami ni Tavial papunta sa parking lot nang hindi nagsasalita. Pagdating sa sasakyan ko, saka lang siya huminga ng malalim. Pre, sabi niya, grabe ka. Napatingin ako sa kanya. Saan banda? Sa pagpipigil, sagot niya. Kung ako yun, baka nakasigaw na ako kanina. Napangiti ako ng bahagya. Ayoko nang magsayang ng mas maraming emosyon sa gabing iyon. Anong gagawin mo ngayon? Napatingin ako sa madilim na kalsada sa labas ng parking lot. Sa likod ko, nandoon pa rin ang venue, ang pamilya ko, ang gulong ilang taon ko ng buhat. Pero sa harap ko, bagamat hindi malinaw, parang may daan na unti-unting bumubukas. Aalis ako, sabi ko. Hindi bukas, hindi sa 7 araw, aalis ako sa oras na ako ang may gusto. At pagkatapos, humawak ako sa manibela pero hindi muna sumakay. Pagkatapos, sabi ko, bubuuin ko ang buhay na dapat noon ko pa ginawa para sa sarili ko. Tahimik si Taviel sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos tinapik niya ang balikat ko. Sa wakas, sabi niya, hindi ko alam noon kung gaano kahirap ang mga susunod na buwan. Hindi ko pa alam na mas lalo pang lulubog sa sariling desisyon ng pamilya ko. Hindi ko pa alam na ang paglayo ko pala ang mismong magiging simula ng pag-angat ko. Pero sa gabing iyon, sa ilalim ng ilaw ng parking lot at hawak ang natitirang dignidad na muntik na nilang durugin, isa lang ang malinaw sa akin. Tapos na akong manahimik para lang mapanatili ang kapayapaang ako lang naman ang nawawasak. Bago tayo dumiretso sa susunod na yugto ng ating istorya, mag-comment ka muna kung taga saan ka at anong oras mo ito pinanunood. Minsan ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi yung iniwan ka ng mga taong mahal mo, kundi yung huli mong nalaman na matagal ka na palang ginagamit habang nakangiti sa harap mo. Tapos na akong manahimik para lang mapanatili ang kapayapaang ako lang naman ang nawawasak. Iyon ang huling pumasok sa isip ko nang paandarin ko ang sasakyan ho palabas ng parking lot ng gabing iyon. Katabi ko si Taviel, tahimik, alam na may katahimikang hindi dapat binabasag agad. Hindi niya ako kinulit, hindi niya ako pinilit magsalita. Hinayaan niya lang akong magmanelo habang ang bawat ilaw ng poste sa daan ay parang nagpapaalala na may mga gabi talagang hindi sapat ang dilim para itago ang sakit. Hindi ako umuwi sa bahay sa Antipolo ng gabing iyon. Sa halip, tumuloy muna kami ni Taviel sa apartment niya sa Pasig. Maliit lang yon, isang 1-bedroom unit sa 2nd palapag ng lumang gusali. May maingay na electric fan, ilang silya, isang mesa na puno ng architectural magazines, at isang kusina na halos kasing laki lang ng banyo. Pero sa gabing iyon, mas naging tahanan pa kaysa sa bahay na ilang taon kong tinirhan. Dito ka muna. Sabi ni Taviel habang inilalapag ang ekstrang unan sa sofa. Wala nang tanong-tanong. Napabuntong hininga ako at ibinagsak ang sarili sa upuan. Pre, wala. Huwag ka nang magpasalamat. Baka masuntok pa kita. Napatawa ako ng mahina. Iyon ang unang beses na nakahinga ako ng maayos natapos ang nangyari. Kinabukasan, nagising akong mas mabigat ang katawan kaysa karaniwan pero mas malinaw ang isip. Parang may isang bahagi sa akin na tuluyang nang nagising mula sa mahabang pagkakaidlip. Hindi na ako pwedeng bumalik sa dating ako, yung Yisadro na laging inuunawa ang lahat kahit siya na ang kinakapos. Hindi pa man ako tuluyang nakakabangon mula sa sofa, tumunog na agad ang cellphone ko. Si Mama, pinatayan ko. Makalipas ang ilang segundo, si Papa naman. Sunod si Leoric, tapos si Mama ulit, tapos unknown number, tapos si Tita Salve. Pinagmasdan ko lang ang screen. Hindi mo sasagupin? Tanong ni Taviel habang nagtitimpla ng kape. Umiling ako. Hindi pa. At talagang hindi pa. Sa mga sumunod na araw, hindi ako bumalik agad sa bahay.
Bumili muna ako ng ilang damit at necessities. Nag-leave ako ng 2 araw sa mga active site visits ko para ayusin ang isip ko. Pero pagkatapos nun, bumalik ako sa trabaho na parang walang nangyari. Hindi dahil okay na ako, kundi dahil wala nang ibang sasalo sa buhay ko, kundi ako rin. Iyon ang unang malaking pagbabago sa akin. Imbes na ubusin ko ang oras ko sa pag-iisip kung paano ko aayusin ang gusot sa pamilya, ibinuhos ko ang panahon ko sa Arcvale Studio, ang maliit kong design-build consultancy na ilang taon ko nang pinapaandar mula sa halos wala. Dati, side projects at freelance plans lang ang tinatanggap ko dahil madalas kong inuuna ang problema sa bahay. Pero nang tuluyan akong humiwalay, saka ko lang nakita kung gaano karaming oportunidad ang pinalampas ko noon dahil sa kakasalo ko sa iba. Tinulungan ako ni Taviel sa pag-ayos ng workflow. Si Maris Anluwage naman na may background sa admin at procurement ay kusang nag-offer na tulungan akong ayusin ang mga papeles ko sa mga supplier at bagong kliyente. Pinsan, sabi niya minsan na nasa maliit kaming rented workspace sa Pasig. Ngayon mo lang ata unang pinipiling unahin ang sarili ho. Hindi ako agad sumagot. Abala ako noon sa pag-review ng floor plan ng isang cafe renovation sa San Juan. Hindi ko rin alam kung bakit ang tagal kong hinayaan. Sabi ko paglaon. Dahil mabuti kang tao, sagot niya. Pero minsan ang sobrang bait, nagiging pinto para sa mga abusado. Tumanggo ako. Masakit pakinggan pero totoo. Habang ako ay unti-unting umaayos, kabaliktaran naman ang nangyayari sa bahay. Hindi ko iyon agad nalaman sa kanila, syempre. Nalaman ko iyon kay Aling Senovia at kalaunan sa ilang kamag-anak na hindi na rin nakatiis sa katahimikang bumalot sa angkan namin matapos ang eksena sa birthday ko. Isang hapon, dinalaw ako ni Aling Senovia sa workspace ko. May dala siyang supot ng suman at mainit na tsokolate sa tumbler. Alam ko hindi ka na bata, sabi niya habang nakaupo sa isang plastic chair. Pero hindi ibig sabihin nun hindi ka na pwedeng alagaan. Napangiti ako. Nay Senovia, kayo talaga. Matagal niya akong pinagmasdan bago nagsalita. Magulo sa bahay ninyo. Natahimik ako. Ayaw ko sanang makialam, sabi niya. Pero may mga bagay kang dapat malaman. At doon ko unti-unting nalaman ang mga lihim na dati bulong-bulungan lang sa likod ng pinto. Una, nalaman kong noon pa pala si Mama mismo ang mas nagtakda ng pagitan naming magkapatid. Ayon kay Aling Senovia, noong mga bata pa kami, madalas sabihin ni Mama sa mga kapitbahay na si Liorik ang pag-asa at si Isandro ay matigas ang ulo pero maabilidad naman kaya makakaraos. Ang dating simpleng tingin ko noon na mas mahal lang nila ang bunso, mas malalim pala roon. Si Mama sa sarili niyang paraan ay matagal nang naghahanda ng buhay na nakasentro kay Liorik. Parang ang papel ko ay maging tahimik na taga-alalay sa pangarap ng paborito niyang anak. Masakit man sabihin, pero mula noon pa man, sanay na silang ikaw ang sasalo. Hindi ako sumagot, hindi dahil wala akong naramdaman, kundi dahil ang totoo, matagal ko nang hinala iyon. Ngayon ko lang narinig ng malinaw mula sa ibang tao. Pangalawa, lumabas ang mas mabigat na problema, ang mga utang ni Lerick. Akala ko nung una, ang plano lang nila ay paalisin ako para maibigay ang kwarto ko at mabuo ang ilusyon ng bagong buhay para kina Lerick at Fresha. Pero mas malalim pala ang dahilan. Hindi lang pala simpleng kailangan ng bahay. Kailangan nilang ng kontrol sa bahay. Minsang nakita kami ni Maris sa isang coffee shop sa Ortigas para pag-usapan ang billing schedule ng isang project. Inilabak niya sa harap ko ang isang printout ng message na ipinasa sa kanya ng asawa ni Tito Benedosio. "Tingnan mo to," sabi niya. Binasa ko. May pangalan doon ni Gervasio Punda Udaya, isang kilalang negosyante sa construction supplies sa Rizal, na sikat sa pagpapautang kapalit ng matitinding kondisyon. Ayon sa mensahe, ilang buwan na palang nangungutang si Lerick para sa kung ano-anong investment plan. House flipping daw, online resale ng imported tiles, pati maliit na showroom na hindi naman natuloy. Ang mas masahol, ipinapangako niya sa mga pinagkakautangan na may secured family property siyang pwedeng isanla o gawing collateral sa oras na mangailangan. Napabuntong hininga ako. Ibig sabihin, ang bahay na matagal kong pinotektahan ay gusto nilang gawing susunod na pambayad sa pagiging maluho at padalos-galos ni Lerick. Hindi pa tapos, sabi ni Maris, halatang pigil din ng inis. May isa pa. Mula sa bag niya, inilabas niya ang isa pang papel, photocopy ng isang supplier agreement.
Nang mabasa ko ang pangalan, literal na kumunot ang noo ko. Pangalan ko. Hindi maaaring, sambit ko. Posible, sabi ni Maris, dahil ginamit niya. Sa sumunod na ilang araw, napatunayan ko iyon, may ilang supplier at contact sa small contractor circle na lumapit sa akin at nagtatanong kung kailan ko raw babayaran ang pending commitment para sa materials. Noong una, hindi ko maintindihan, hanggang sa isa-isang nilang mabanggit ang detalye, na si Larry raw ang kumausap at nagsabing under daw iyon sa expansion ng family-backed design business ko. Nang marinig ko iyon, hindi ako nagalit agad, mas nangibabaw ang pagkadismaya. Sa buong buhay ko, hindi ko inakalang darating sa puntong gagamitin mismo ng kapatid ko ang pangalan ko para sa sariling interes. Tinawagan ko si Attorney Melchor Virey. Nakita kami sa opisina niya sa Marikina, isang lumang gusali na amoy papel, kahoy at kape. Tahimik siya habang binabasa ang mga dokumentong dala ko. Pwede itong pumasok sa misrepresentation, possibly fraud, depende sa extent, sabi niya habang inaayos ang salamin niya. Pero kailangan nating maging maingat. Kapag kumalaw tayo, hindi lang si Lerik ang matatamaan, baka pati ang mga magulang mo. Tumingin ako sa bintana. Kaya ko naman silang patawarin balang araw, sabi ko, pero hindi ko pwedeng hayaan na gamitin nila ulit ang pangalan ko. Tumanggo siya. Tama ka. Kasabay ng pagharap ko sa problemang iyon, dumating din ang isang bagay na matagal ko nang hinihintay pero hindi ko lubos na mabigyan ng buong pansin noon, ang paglawak ng trabaho ko. Sa pamamagitan ng isang dating kliyente na natuwa sa design revisions na ginawa ko para sa kanyang cafe chain, naipakilala ako kay Serafine Lorente, isang businesswoman na may planong iparestore ang isang lumang boutique hotel sa Tagaytay. Hindi siya madaling kausap, mataas ang standards, mabilis makaramdam kapag mayabang o hindi handa ang kaharap. Pero noong araw ng presentation ko, dala ko ang isang bagay na hindi ko lubos na nadarama noon, buong focus. Mr. Vallejo, sabi niya habang tinitingnan ng board presentation ko, ibang-iba ang approach mo, may restraint pero may lalim. Saan galing ang sensitivity mo sa heritage spaces? Napatingin ako sa rendering ng lumang gusali. Sa pagkawala po siguro, sagot ko. Kapag may mga bagay kang muntik nang mawala, mas naiintindihan mo ang halaga ng pagprepreserba. Tinignan niya ako ng mas matagal kesa dati. Pagkaraan ng isang linggo, akin ang proyekto. Iyon ang unang malaking kontratang hindi ko kailangang paghatian sa iba para lang may maipadalang pera sa bahay. Iyon ang unang project na buong-buo kong naitayo ang pangalan ko. At dahil doon, lumakas pa ang kita ng Arcvale Studio. Kumuha ako ng mas maayos na workspace. Kumuha ako ng accountant na si Lucinia Riodica, istrikta pero mahusay. Kumuha rin ako ng site supervisor na si Bram Nakwa, tahimik pero pulido sa trabaho. Kasabay ng paglawak ng mundo ko ay ang lalo namang pagliit ng mundo ni na Papa at Mama. Dahil nang mapansin ng ilang kamag-anak ang bigla kong pagkawala sa bahay at ang hindi pagdalo ko sa ilang family gatherings, nagsimula ang tsismisan. Si Tita Salve na dating mas gustong palalain ng mga kwento ay siya ring unang nakadiskubre na hindi pala kusang umalis si Esandro gaya ng gustong ipalabas ni na Mama. Kumalat ang totoo na sa birthday ko pa ako pinaalis, na may mga dokumentong binuksan si Papa at doon niya na lamang ako ang sumalo sa bahay noon. At sa angkang sanay sa pabida at pakitang taong kabutihan, ang kahihiyang iyon ay parang apoy sa tuyong damo. Minsan, tinangka ni na Mama at Papa na puntahan ako sa workspace. Si Liurik ay wala raw noon ayon sa text ni Mama. Gusto raw nila akong makausap. Hindi ko sila pinaakyat agad. Hinayaan ko muna silang maghintay sa baba ng halos 40 minuto habang tinatapos ko ang usapan ko sa kliyente. Hindi bilang paghihiginti, kundi para sa unang pagkakataon, maranasan nilang hindi sila ang sentro ng buhay ko. Nang makaharap ko sila, kitang-kita ko ang pagod sa mukha ni Papa at ang namumugtong mata ni Mama. "Anak," sabi ni Mama, "pwede ba tayong mag-usap?" Tumanggo ako pero malamig ang boses ko. "Tungkol saan po?" "Sa nangyari," sagot ni Papa. "Marami pong nangyari. Alin doon?" Hindi sila agad nakasagot. Iyon ang unang beses na naramdaman kong hindi na ako bumabalik sa dating pwesto ko sa pamilya, yung pwesto ng taong kailangang umunawa agad kapag sila ang nanghihingi. At dun ko rin napagtanto ang isang bagay.
habang ako ay unti-unting umaangat, hindi pala talaga kayang itago ng matagal ang mga lihim ng pamilya. Lalo na kapag ang pundasyon ng mga kasinungalingan nila ay ang taong akala nilang habang buhay mananatiling tahimik. Sa puntong iyon ng buhay ko, hindi na ako ang dating Isandro na nangingiming magsalita. May negosyo akong lumalakas. May mga taong napatunayang totoo sa akin, sina Taviel, Maris, Aling Senovia, Attorney Melchor, Lucinia, Bram, at higit sa lahat, may hangganan na akong natutunang itayo. Ang hindi ko palang noon lubos na alam, mas mabibigat pa palang sikreto ang malalantad, at ang pagbagsak ni Lyric at ng mga nagmataas sa akin ay hindi pa pala nagsisimula. Bago tayo tumuloy sa huling yugto ng ating istorya, mag-comment ka muna kung taga-saan ka at anong oras mo ito pinanonood. Minsan, ang mga kwentong pinakamatagal humilom ay siya ring may pinakamalalim na aral, na hindi lahat ng dugong magkakamag-anak ay marunong magmahal. Pero may mga sugat na pwedeng magsara kapag natuto tayong piliin ang dignidad, katotohanan at ang tamang mga tao sa buhay natin. Ang hindi ko palang noon lubos na alam ay mas mabibigat pa palang sikretong malalantad, at ang pagbagsak ni Lyric at ng mga nagmataas sa akin ay hindi pa pala nagsisimula. Ilang linggo matapos ang pagdalaw ni Mama at Papa sa workspace ko, tuluyan ang bumulusok ang mga pangyayari sa bahay namin sa Antipolo. Kung dati ay chismis lang sa mga kamag-anak ang mga problema ni Lyric, ngayon ay hindi na iyon maitatago. Isa-isa nang dumarating sa bahay ang mga naniningil. May tumatawag ng paulit-ulit sa landline. May nagiiwan ng demand letter sa gate. Minsan pa nga ayon kay Aling Senovia, may 2 lalaking nakamotorsiklo ang ilang ulit na huminto sa tapat ng bahay at nagtanong kung doon nakatira si Lyric Vallejo. Hindi na ako nakatira roon, pero hindi ibig sabihin nun ay wala na akong pakialam. Hindi rin naman ganun kadaling putulin ang taon-taong ugat ng pag-aalala, lalo na't mga magulang ko pa rin sila. Kaya kahit pinipilit kong manatiling malayo, patuloy ko pa rin nababalitaan ang lahat sa pamamagitan ni Maris, Aling Senovia, at minsan, kahit ayaw ko man, mula mismo kay Mama sa mga text niyang parang hindi makabuo kung hihingi siya ng tawad o tulong. Isang gabi, habang nasa opisina ko at nire-review ang final elevations ng boutique hotel project ni Serafin Llorente, tumawag si Maris. 10:00 na noon. Hindi siya karaniwang tumatawag ng ganong oras kung hindi mahalaga. Pinsan, Bungad niya agad, "Magulo sa bahay ninyo." Napahawak ako sa noo ko. Ano na naman? Sinugod sila ng tao ni Gervasio Pundaudaya. Hindi naman nananakit pero maingay. Rinig sa buong kalsada. Hinihingi nila ang pirma ni Tito Rodolfo sa bagong kasulatan. Tumayo ako mula sa swivel chair ko. Kasulatan para saan? Para raw mapagtibay yung collateral. Nanlamig ang likod ko. Anong collateral? Tanong ko. Kahit sa totoo lang, alam ko na ang sagot. Yung bahay. Napapikit ako. Sa kabila ng lahat ng dokumentong inilabas ko noong birthday ko, ibig sabihin, nagpilit pa rin sina Papa at Lyric na gamitin ang bahay bilang pangsalo sa mga pagkakautang. O baka mas tama sigurong sabihing si Lyric ang nagtulak at si Papa ang muling nagpadala sa takot at hiya. Nandun si Papa? Tanong ko. Oo, at umiiyak si Tita Merienda. Si Lyric nagtatago yata sa kwarto ayon kay Aling Senovia. Tahimik akong huminga ng malalim. Ang bahagi ng sarili kong matagal ng pagod sa problemang hindi ko naman dapat pasan ay gustong ibaba na lang ang tawag at sabihing hindi ko na problema iyon. Pero may isa pang bahagi sa akin, yung bahaging hindi pa rin lubusang naging bato sa kabila ng lahat, ang alam na kapag tuluyang gumuho ang bahay na yon, hindi lang si Lyric ang babagsak, pati sina Mama at Papa. Pupunta ako, sabi ko. Pagdating ko sa subdivision, halos 11:00 na ng gabi. Nakaparada sa tapat ng bahay ang isang itim na SUV at isang pick-up. May ilang usisero sa kabilang gate. Si Aling Senovia ay nakatayo sa may paso niya, kunwaring nagdidilig kahit halatang naghihintay sa akin. Pagkakita niya sa akin ay agad siyang lumapit. "Nasa loob pa," sabi niya. "May gulo po ba?" Wala namang sapakan pero mabigat ang mga salita. Saglit siyang tumingin sa mga sasakyan. "Mag-ingat ka, Isandro." Tumanggo ako at pumasok sa gate.
Nasa sala si Papa, nakaupo, pawis na pawis kahit malamig ang gabi. Nakatayo sa harap niya ang dalawang lalaki na halatang tauhan ni Gervasio Pundaudaya. At sa sofa sa gilid, nandun si Mama, umiiyak at hawak ang panyo. Pagpasok ko, lahat sila napalingon sa akin. Anak, halos pabulong na sabi ni Mama. Mula sa dining area, lumabas si Lyric. Mukhang puyat, gusot ang buhok, at halatang unang beses natikman ng bigat ng problemang hindi kayang lusutan ng yabang. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya, pero mahina ang tono. Wala na roon ang angas na dati kong kilala. Tinawagan ako, sagot ko. Diretso ang tingin sa kanya, at mukhang may kailangang ayusin. Mula sa likod ng isa sa mga tauhan, lumabas si Gervasio Pundaudaya. Mas matanda siya kaysa akala ko. Nasa 50 anyos, matangkad, maayos ang polo, at may ngiting hindi mo malaman kung magalang ba o mapanlamang. So, ikaw si Isandro, sabi niya. Sinusukat ako ng tingin. Ikaw pala ang arkitektong kapatid. Depende po kung anong kwento ang narinig ninyo, sagot ko. Bahagya siyang natawa. Narinig ko ring ikaw ang may alam sa legal standing ng property na to. May alam po ako, at alam ko ring hindi pwedeng gawing collateral ang bahay na ito nang walang bisa. Napatingin sa akin si Papa, halatang nagtatagpo na ang hiya at pag-asa sa mukha niya. Ginoong Balejo, sabi ni Gervasio, bumalik ang pormal na tono. Negosyo lang ito. May utang ang kapatid mo, may pinangakuan, may mga papeles kaming pinirmahan. Tignan ko po, sabi ko. Inabot niya ang kopya. Pagbasa ko pa lang sa unang pahina, nakita ko na agad ang problema. Hindi tugma ang authority of ownership na pinanggalingan ng representasyon ni Lyric. Ang mas masakit, may kalakip pang sulat kamay na pahayag na si Papa raw ang head of household at effective property decision maker. Ibinaba ko ang papel. Hindi ito uubra, at alam nyo dapat yan. Nagkatinginan ng mga tauhan niya. Si Gervasio naman ay hindi agad umimik. Kung matutuloy man ang paniningil, hindi nyo ito maipapasok sa lehitimong pagkuha ng bahay dahil walang legal ownership interest dito si Lyric na maipapang collateral. At kung itutulak pa ninyo ito, pwede rin naming siyasatin kung paano ninyo pinroseso ang agreement na ito. Sa unang pagkakataon, bahagyang nagbago ang ngiti ni Gervasio. Hindi siya tanga. Alam niyang naiipit din siya. Luminga siya kay Lyric. Hindi mo sinabi sa akin ang buo. Akala ko kasi, nauutal na sabi ni Lyric. Hindi sa akala umiikot ang negosyo, putol ni Gervasio. Sa dokumento. Lumuhod sa sahig ang tingin ni Papa. Nakita kong nanginginig ang kamay niya. Ako ang pumirma, sabi niya, halos hindi marinig. Akala ko maaayos din. Napatingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi ko nakita roon ang ama kong laging may say sa lahat. Nakita ko ang isang matandang lalaking durog ng maling desisyon at bulag na pagkampi. Tuluyan nang tumayo si Gervasio ng tuwid. Hindi pa tapos ang usapan. Pero hindi ko na ito itutuloy ngayong gabi. Aayusin namin ang settlement sa ibang paraan. Tumingin siya kay Lyric na parang gustong lamunin ng tingin. At ikaw, huwag ka nang mangangako gamit ang hindi mo pag-aari. Pagkaalis nila, para bang nawala ang laman ng buong bahay. Tahimik si Mama, umiiyak pa rin. Si Papay na natiling nakaupo, nakayuko. Si Lyric naman ay hindi na makatingin sa akin. Ano bang ginawa mo? Tanong ko sa kanya, hindi na galit ang boses ko. Pagod na lang. May plano sana ako, sabi niya, paos. Akala ko lalaki yung kita. Akala ko kapag nasettle na. Akala. Hindi ko napigilan ng pagputol. Ilang taon ka nang nabubuhay sa akala, Lyric. Pero kada sablay mo, ibang pao ang sumasalo. Hindi siya sumagot. Anak, umiyak na sabi ni Mama. Pasensya ka na. Tiningnan ko siya. Sa dami ng beses na hinintay kong marinig ang simpleng pag-ako sa pagkakamali, ngayon ko lang narinig na may bigat. Ma, sabi ko, hindi na sapat ang pasensya.
Napatakip siya ng bibig at mas umiyak. Pagkatapos ng gabing yun, mabilis na nagbago ang mga sumunod na pangyayari. Una, tuluyang iniwan ni Fresha Dumundon si Lorik. Sa simula, may mga paliwanag pa siyang, kailangan muna nating ayusin ang sarili natin at hindi ako handa sa ganitong komplikasyon. Pero ilang linggo lang, may nakita ng litrato si Zarina sa social media na nasa Baguio siya kasama ang bagong karelasyon. Isang negosyanteng mas maayos ang kotse at mas malinaw ang direksyon sa buhay. Hindi na nakakapagtaka iyon sa akin. Matagal ko nang nakikita na hindi pagmamahal ang ugat ng relasyon nila ni Lorik, kundi ambisyon. Pangalawa, tuluyan nang bumaliktad sa mata ng pamilya ang imahe ni Lorik. Si Tito Benesio, na noon ay pabor na pabor sa bunso dahil mas marunong makisama, ay siya ring unang nagsabi sa isang reunion na, iba talaga kapag ang paborito hindi naturuang managot. Kumalat ang mga kwento ng utang, ng paggamit sa pangalan ko, at ng tangkang sangla sa bahay. Wala na silang maipagtanggol. Pangatlo, si Papa mismo ang lumapit sa akin, hindi sa workspace ko, kundi sa opisina ng Arkvale Studio, isang umaga na maulan. Mag-isa lang siya. Wala si Mama, wala si Lorik. Nang nakita ko siya sa reception area, may kakaiba pa ring kurot na dumaan sa dibdib ko. Ama ko pa rin siya, kahit gaano kalalim ang sugat na iniwan niya. Pwede ba kitang makausap? Tanong niya. Pinapasok ko siya sa conference room. Tahimik kaming naupo sa magkabilang dulo ng mesa. Sa pagitan namin ay ang salaning na dingding, ang city traffic sa labas, at ang mga taon ng hindi pagkakaintindihan. Ako na ang magsasabi bago ka pa magsalita. Bumad niya. Nagkamali ako. Tahimik lang ako. Hindi lang noong birthday mo, dagdag niya. Matagal na. Matagal kitang hinayaang magdala ng bigat na hindi mo dapat pasan, at sa halip na kilalanin yun, pinili kong maniwala na dahil kaya mo, dapat ikaw na lang lagi. Tumingin siya sa mga kamay niyang magkasalikop. Akala ko noon, kapag ang bunso ang tinulungan ko, iyon ang tama. Akala ko dahil ikaw ang mas malakas, ikaw ang hindi masisira. Pero maling-mali ako. Ikaw ang anak na pinakamaraming sinakripisyo at ikaw pa ang pinakanasaktan ko. Hindi ako umiimik agad. Hindi dahil wala akong gustong sabihin, kundi dahil ngayon ko lang narinig sa kanya ang ganong klasing pag-amin. Walang palusot, walang pero, walang pag-iwas. Pinapatawad mo ba ako? Tanul niya sa wakas. Huminga ako ng dalimig. Hindi pa buo pa. Tumango siya at sa unang pagkakataon, parang tanggap niya ang sagot ng walang pagpilit. Pero, dagdag ko, hindi ibig sabihin na walang pwedeng magsimula. Napapikit siya at tumango ulit. Sa maliit na sandaling iyon, alam kong hindi man agad mabubuo ang lahat, may pagbabago nang nagsimula. Sa kabilang banda, si Mama ay hindi agad nakaharap sa akin ng ganoon. Mas matagal ang paglakbay niya sa pagsisisi. Pero unti-unti, nagsimula rin siyang bumawi sa paraang hindi maingay. Nagdadala siya ng lutong pagkain sa opisina minsan, hindi para pilitin akong makipag-ayos agad, kundi para iparamdam na naaalala niya ako. Paminsan-minsan, tumutulong siya sa outreach work na sinimulan ko. Dahil oo, habang nangyayari ang lahat ng ito, mas lalo kong pinalawak ang Arkvale Studio, hindi lang bilang negosyo, kundi bilang paraan para bigyan ng pagkakataon ng iba. Tinanggap ko sa scholarship training program ang pamangkin ni Taviel na si Nimuel, pati ang mga batang draftsman na sina Joraine, Pelix at si Vea. Tinulungan naming makapag-aral, makapag-OJT at matutong tumayo sa sariling paa. Si Alin Senovia naman, na minsan kong pinagamot ng hindi ipinapaalam sa iba, ang naging honorary advisor ng maliit naming community learning sessions tuwing Sabado. At paglipas ng 1 taon, dumating ang pinakamahalagang hakbang sa bagong buhay ko. Nabili ko ang katabing lumang property malapit sa unang bahay na muntik nang maging dahilan ng tuluyang pagkawasak ng pamilya namin. Isa itong luma at halos abandonadong bahay na may malaking bakuran.
Imbes na i-convert ko iyon sa pansariling mansyon o paupahang kumikita, pinagawa ko iyon bilang isang residence training hub para sa mga batang arkitekto at scholars na galing sa probinsya at walang matuluyan sa siyudad habang nagsasanay. Pinangalanan ko iyong Leocadia House mula sa pangalan ng lola kong si Leocadia, ang nag-iisang taong noon sa pamilya namin na hayagang nagsabi sa akin, "Huwag mong hayaang maputol ang kabutihan mo, pero siguraduhin mong marunong kang lumayo sa mga taong winawasak ka." Noong araw ng pagbubukas ng Leocadia House, nandoon sina Taviel, Maris, Aling Senovia, Serafine Lorente, Attorney Melchor, Lucinia, Bram, Nimuel, Jeraine, Felix at si Vea. Nandoon din si Mama, nandoon si Papa, at sa medyo malayong gilid, tahimik na nakatayo si Lurik. Hindi na siya ang dating mayabang, payat na siya, at ayon kay Papa, nagtatrabaho na sa isang warehouse operations office sa Cainta. Hindi kalakihan ang kita, pero unang beses niyang tumagal sa trabahong hindi siya ipinapasok dahil may kapit o may sasalo. Hindi ko siya yinakap noon, hindi rin kami nag-usap ng mahaba, pero lumapit siya sa akin bago magsimula ang maikling programa. "Kuya," sabi niya, mababa ang boses, "hindi ko na mababawi lahat." Tiningnan ko siya. "Hindi nga," sagot ko. Tumango siya. "Pero gusto kong simulan sa pag-aamin na ikaw ang tama, at ako ang dahilan kung bakit halos mawala lahat. Hindi ko alam kung tawad ba iyon o pagod. Marahil pareho. Simulan mo sa pagiging responsable," sabi ko. "Doon ka bumawi, hindi sa salita." Tumango siya uli, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi siya naghanap ng lusot. Pagkatapos ng simpleng programa, nagkaroon kami ng munting salusalo sa bakuran ng Leocadia House. Walang engranding dekorasyon, walang pilit na pagpapakitang pamilya kami sa paningin ng iba, pero may totoong mga ngiti. May mga batang eskolar na nagkukwentuhan sa ilalim ng puno. May halakhakan si Taviel at Bram malapit sa lutuan. Si Maris ay abala sa pag-ayos ng attendance sheet. Si Aling Senovia ay kinakausap ang mga trainees na para bang mga apo niya. At sa gitna ng lahat, naroon ako, hindi na bilang anak na laging pinapaubaya, kundi bilang taong natutong bumuo ng sariling tahanan mula sa basag na piraso ng nakaraan. Makalipas ang ilang buwan, dumating muli ang kaharangan ko, pero ibang-iba na ito sa kaharangang minsang naging simula ng pagtataboy sa akin. Sa pagkakataong iyon, sa mahaba at maliwalas na mesa sa bakuran ng Leocadia House, walang papel ng pagpapaalis, walang nakatagong kahihiyan, walang sapilitang pagdiriwang. Ang nasa mesa ay blueprint ng bago naming housing scholarship project para sa mga batang profesional mula sa mga probinsya. Ilang simpleng putahe, isang cake na si Mama mismo ang nag-order nang hindi ipinagmamalaki sa iba, at mga taong tunay na nagmamahal ako, hindi dahil may pakimabang sila, kundi dahil pinili nilang pakitan ako. Lumapit si Papa sa akin habang pinapanood ko ang mga trainees na nagtatawanan. "Masaya kong buhay mo to ngayon," Sabi niya. Tumingin ako sa kanya. "Pinaghirapan ko to pa." Tumanggo siya. "Oo. At ngayon ko lang talaga naiintindihan. Hindi ko na kailangang marinig pa ang maraming salita. Sapat na ang nakikita kong pagbabago na hindi man perpekto, totoo." Sa dulo ng gabing iyon, habang unti-unting humuhupa ang ingay at nagsisindi ng ilaw sa bakuran, tumingin ako sa dalawang bahay na magkatabi. Ang lumang tahanang minsang muntik nang maging simbolo ng pagtataboy, at ang bagong tahanang pinili kong itayo para sa mga taong nangangailangan ng pagkakataon. At doon ko tuluyang naunawaan ang bagay na matagal kong hinahanap, na ang tunay na pamilya ay hindi lang nabubuo sa iisang apelido o iisang bubong. Nabubuo ito sa mga taong marunong umako ng mali, rumispeto sa sakripisyo mo, at mahalin ka ng hindi ka kailangang sirain para lang may itaas silang iba.
Ako si Isandro Vallejo, ang anak na minsang pinadulasan ng papel sa mesa para paalisin, ang kapatid na ginawang tahimik na sandalan, ang lalaking matagal na minamaliit sa sarili niyang tahanan. Pero sa huli, hindi ang pagtataboy nila ang tumapos sa akin. Iyon pala ang nagsimula sa buhay na noon ko pa dapat ipinaglalaban.